first Sunday service sa ating taon na to, no? 2024 first Sunday. So yung mga mga wala pa sa online, wala pa dito, no? Bilisan ninyo, no? We are about to start, right? So for those who joining us for the first time, especially sa Facebook Live o sa mga nanonood po sa atin dyan na hindi ko namin kilala, pwede ko kami i-chat, and we welcome you in this online service. I hope that the Lord will be speaking to you as we read His Word, as we discuss His Word today. Okay, so why don't you pray with me before we start? Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you will have here in the midst for us to enjoy, for us to listen to your word, for us, Lord God, to have at least, Lord God, a celebration and of course a kickstart of our year using, Lord God, your word that's spoken to us. Lord, maraming salamat. We invite your presence. We magnify, Lord God, your name in this place. And Lord, may the glory and honor of this goes to your name. Amen. Hallelujah. So let me share my screen to you as we start ito yung tagline natin for this year for Contrast Church. Increase in number. Increase in number. How many of you love numbers? Of course, not every one of us love numbers. May mga nahihirapan sa math, so ayaw talaga natin yun. So in a different perspective, i-discuss natin how we will increase in number this year. Sabi nito, created, blessed, and commanded. Of course, yun ang gumawa niya si God. Created by God, we are created by God, we are blessed by God, we are commanded by God. Right? So let's go to Genesis chapter 1, verse 26, starting sa verse 26. Ito yung 7 days creation ng God, yung Genesis chapter 1. And in this part, when you're starting in verse 26, it is the creation of mankind. Yung create ng God. No? Sabi sa verse 26, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Now, this verse alone gives us a perspective on what we are made of and the purpose why we were made. Kasi no, itong taon na to ng 2024, we don't want to waste this year, and we don't want this year to just, pass by. We don't want to this year to become just like a reflection of 2023. Syempre, ayaw natin yan, no? So right now, we are going back into what God has really made us for. Ba't niya ba tayo ginawa? Ano ba yung gagawin natin this year differently compared to last year if we have regrets? Especially we have regrets last year. For all the things that we have done incorrectly. Sinful activities, yung mga bagay na maling ginawa natin, investment na mali, decisions na mali, anger, etc. All those decisions that we have made out of emotions when we were stirred up, kailangan maayos natin siya eh. That we will not able to repeat them again. Right? So ngayon, ano ba yung design sa atin ng God? Kung hindi ka masaya sa 2023 mo, in a holistic view, no? Hindi lang siya financially, hindi lang siya business-wise, hindi lang siya investment-wise, hindi lang siya bumagsak yung NFT investment. Hindi lang yun, no? Maybe, gusto mong pumayat, di ka pa rin nagpapayat. Maybe diets, maybe, yung pagbasa ng Bible, hindi consistent yung devotion, no? So, mga ganun bagay. And of course, in the ministry, no, na hindi ka lumago, hindi lumago yung Bible study, hindi lumago yung mga inaalagaan natin. So maraming bagay yan, no? That's why we are setting the foundation here na ang sabi dyan, no? Create tayo ng Panginoon sa image niya and sa likeness niya.
And what does that mean? We also have the power to create. The power to create something out of nothing. We have that power, we have that ability if we will just use our faith. No? It doesn't matter kung ano yung status mo sa buhay, kung marami ka may problema, kung challenge ka ba, kung ganito ka ba, kung financially challenged ka ba, or emotionally drained. Kaya mong gawin yan eh. You can recreate your life according to God's will, according to the power that has been given to us. Kaya sabi dyan, so that they may rule over the fish. Ang goal natin is to rule this life in a way that is pleasing to the Lord, in a way that is aligned to God's will. Okay? Yung iba sa atin, gusto mag-rule lang. No? Gusto maging manager para mag-rule, di ba? gusto mag-negosyo para mag-rule. Gusto maging leader para mag-rule. Hindi. To rule is to serve. To rule is to serve. Lagi yung tatandaan yan. Right? Sabi dito, to rule, ibig sabihin is, ikaw yung masunod sa buhay. Sino dito, no? Ikaw yung pinapasunod ng buhay. Hindi ikaw yung nagpapasunod sa buhay mo. No? When we receive something from God, a wisdom, binigyan niya tayo ng strength, ng wisdom, so that we will be able to rule our life. Tayo yung mag-rule. Okay? Ano ibig sabihin yan? Example na hindi ka nag-rule ganito, no? Yung problema, hinahantay mong mangyari, hindi ka pa gumagawa, hindi ka nagpe-prepare. Example, may babayaran ka sa katapusan. Hindi ka nagpe-prepare ngayon. So pagdating na katapusan, may babayaran ka na, itutulak ka rin yan. Right? Ipupush ka rin yan, magbayad ka ngayon, gagawa ka ng paraan, o mangungutang ka, or something. Pero hindi mo siya ni-rule nung preparation. Yun yung sinasabi natin dito na rule. Okay? Sabi dyan, fish, sea, in the sea, birds in the sky, livestock, animals, creatures that move along the ground. Ikaw yung masunod. Sino ito? Ikaw yung pinapasunod ng mga in-acquire mo sa buhay. Hindi ikaw yung nag-rule eh. Yung business mo, ikaw yung pinapasunod ng business mo, inaalipin ka ng business mo. Ano pa? Yung trabaho mo, yung business ko yung mag-rule, yung trabaho mo, yung nakaalipin sa'yo. What does that mean? You have these imbalances in your life, you have this, ano pa ba? Financial status. Okay? Yung finances mo yung nag-rule sa'yo. No, baka, let's see if God will allow us. Let's discuss next week yung Matthew chapter 6. Sabi ba't nag-worry yung mga tao, no? Excited na ba kayo doon? Tignan natin kung i-allow ng Panginoon na bakit nag-worry yung tao. Bakit nagsuserve yung tao sa pera at hindi yung Diyos yung pinagsuservan nila. Anyways, no? Where was I? Yun nga, no? Tayo yung pinapasunod ng buhay. Tayo yung tinutulak-tulak ng buhay. Kasi, for example, sa buhay natin, pag tayo ay bata, wala kang choice. Lalaki ka, mag-aaral ka kahit ayaw mo. Sino dito ayaw niya mag-aaral? Ako dati ayoko pumunta ng school eh. Kasi bakit? May assignment, ang gusto ko maglaro. Pero itutulak ka ng buhay, itutulak ka ng nanay mo, ng tatay. Wala ka magagawa, papasok ko talaga sa school kahit ayaw mo. Ang tawag nga nila sa akin dati sa school, scholar, kasi wala akong bag na dala. Kasi yung bag ko iniiwan ko sa school, para wala na akong pupunta. So nakatira yung bag ko sa school. Yung assignment, hindi hayaan mo na yun. Diba? So ganun ako nun. Mag-aaral ka talaga. So mag-aaral ka talaga. Pagdating ng graduate ka, tapos hindi ka nagtatrabaho, magagalitan ka eh. Tama? Itutulak ka ng buhay eh. Pag nagkaanak ka, magagatas yung anak mo. Itutulak ka ng buhay. Kaya nga dapat ikaw yung nag-rule. I-rule mo na ngayon pa lang. Ikaw na yung masunod. Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong grade kung nag-aaral ka? Ano yung gusto mong trabaho? Ano yung gusto mong negosyong simulan? Okay? Ano yung gusto mo kalakihan ng mga anak mo? Ano yung spiritual status mo ngayon, spiritual journey mo ngayon 2024 na hindi mo nagawa last year? Ano yung ginagawa mo ng ulit ng 2023 na hindi mo maiwan-iwan na ngayon dapat mo na iiwan para mag-grow ka spiritually? Ang dami niyan, no?
Verse 26 pa lang yan. No? Let's go to verse 27. Sabi dyan, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Dalawa yung create. Male tsaka female. Verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Now, this is a command. Puro kayo to nerd, no? Para kayo ano. Ay, Owen, di ba? So, this is a command from God na be fruitful and increase in number. Hindi siya parang suggestion na, oy, create kita, tapos kung maging fruitful ka, edi wow. No, kung hindi ka maging fruitful, ano yung isa? Edi ching, gano'n ba yun? Edi yay, I don't know. No, kasi sabi ko dati, may kausap ko eh, sabi sa akin, alam mo ko, Joey, ganito yan. Sabi ko, edi oh, sabi sa akin, edi ching daw. So, I don't know. Anyway, sabi dyan, ano yung sabi sa verse 28 ulit? Yung simula, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers. Bless muna tayo ng Panginoon bago niya tayo inutusan. Hindi niya muna tayo inutusan tapos bless. Hindi nga tinignan ng Panginoon kung qualified tayo sa blessing. Bigla niya lang niya tayong bless. So ngayon, yung command ng Panginoon sa atin sa verse Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. He repeated this in Genesis chapter 9 verse 1, in Genesis chapter 9 verse 7. Tatlong beses niya inulit sa Genesis. If you are following our Bible reading, you might be went through it, no? Genesis chapter 1 verse 28, Genesis chapter 9 verse 1, Genesis chapter 9 verse 7. Inulit ng Panginoon, be fruitful and increase in number. 3 times. Si Lord kapag inulit niya ng 3 times, importante. Pero kuya, ano eh, hindi, bless ka ng God. Ayaw mo lang gamitin. Bless ka ng Panginoon, ayaw mo lang i-maximize. Bless ka ng Panginoon, tinatamad ka lang. Yun lang yan. Bless ka ng Panginoon or mababalantiin mo ang sarili mo. Bakit mababalantiin mo ang sarili mo? Kasi nagkasala tayo. Ba't tayo nagkasala? Eh kasi yung mga pinag-iisip natin, ano yung pinag-iisip natin, yung mga tinignan mo, yung mga pinanood mo, yung mga pinaringgan mo. Kaya bumababalantiin mo ang sarili mo dahil sa input. Bakit? Input, ano yung nakita, ano yung narinig, nilagay sa puso, inisip, ginawa, mali, kasalanan, mababalantiin sa sarili. Yes or yes? That is, yun kasi siya eh. Kaya minsan iniisip mo, hindi ako blessed ka, hindi ako chosen, hindi ako. Create ka na nga eh, image and likeness, yun pa lang. You have the power to create, you have the power to decide, you have the power to rule. After that, blindness ka pa niya. Ability to produce wealth, ability to... Talaga kuya, ability to produce wealth? Oo naman, hindi lahat ng wealth pera. Akala mo kasi lahat ng wealth pera eh. Tama? Yun ang mahirap sa atin pag sinabi natin na hindi naman ako wealthy eh. Iba nga dyan may milyon pero malungkot. May iba dyan, bilyonary, malungkot. Ano mas mayaman? Ay, ano yung mas mayaman? Eh di yung masaya. Right? Yung bilyonary yung malungkot, na malungkot, hindi masaya sa buhay niya, wala siyang sense of purpose. Mas mahirap pa yun sa walang pera. Ang tawag sa kanya is taong maraming pera. Hindi siya taong mayaman. Eh pwede ba kuya, mayaman ka tapos masaya ka pa kay God? Mas okay yun. Abraham, Joseph the Dreamer, ang dami. Job, double the blessing, right? Hindi natin sinasabi na dapat mahirap ka tapos ano ba yun? Fruitful ka kay God tapos mayaman ka or mahirap ka. Pwede rin naman both, right? Pero kung mamimili ka lang doon ng isa, okay, the joy of the Lord is our strength. Amen? Sabi dito, fill the earth and subdue. Ano yung sabihin ng subdue? No? Galingan mo, i-rule mo. Yun yung sabihin. Fill the earth and subdue it. Fill the earth and subdue it. Punuin natin yung mundo. Ng ano kuya, ng tao, mga anak ng marami. It's up to you. Kung kaya mo ba eh, diba? Pero yun nga, sabi dito, fill the earth with what? With saved souls. And subdue it, disciple them.
anyways, that is, another interpretation and revelation that I have received from God. Sabi niya, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over every living creature that moves along the ground. Sino dito yung fish yung nagpapaano sa'yo? Nag-rule sa'yo? Yung aso yung nag-rule ng buhay mo. Nag-adjust yung buhay mo dun sa aso, dun sa pet. Nag-adjust yung buhay mo sa kotse. Isip, baka magasgasan yun. Yung parking ang sikit, baka mabangga yung anong plate number nung katabi. Hindi, nirule siya ng kotse niya eh. No, nangangarap siya, Lord, give me car. Pero nag-Sunday service siya, isip niya yung kotse niya. Yung parking, magkadikit ang baka matapyasan mo. Alam mo yun, hindi siya safe eh. Ang Panginoon, sinasabi sa atin, huy, gumising ka. Huwag trabaho yung magpatakbo sa'yo. Huwag yung mga yan yung magpatakbo sa'yo. Magpatakbo sa'yo, eto. Increase in number. Ano yung mas important? Verse 31, maybe the last verse actually. God saw all that He had made, and it was very good. Tignan mo yung katabi mo. Very good ba yung pagmumukha niya? Very good yan. Pero na-8 yan eh. Alam nyo, sabi ng, pag binasa yung Genesis, no? Sabi doon, Day 1, Jajajakinitigat, and it was good. Day 2, and it was good. Day 3, and it was good. Day 4, pagdating sa'yo, very good si God. After yung create yung the whole world, good. Nung create yung mankind, very good. Ano yung very sa pagka-good natin? Ang saya-satin ninyo ha. Genesis pa lang, maramdam mo na yung pagmamahal ni God eh. Kahit hindi umabot sa cross ng Jesus Christ eh. Create ka ni God, tapos ang saya-saya niya, very good daw siya nung create ka. Ganun kanya kamahal. Grabe. If you don't feel that, I don't know about you. No? And there was evening and there was morning the 6th day. So punta tayo ng Genesis chapter 2 verse 1 to 2. I-discuss natin. Sabi dyan, the heavens and the earth were completed in their vast array. Number 2, by the 7th day. Alam niyo, nakakapagod yung ginawa ng Panginoon. Buong earth, create 6 days. Buong earth, ha? Lion, may stripe. Zebra, may stripe. Grabe! Ang complicated. Sobrang detailed. Sobrang ano ni Lord, keen to details. Grabe, yung mga gusto ng client, eh, keen to details. Are you keen to details? Pag interview, I'm so keen to details. Ay na hindi. Anyways, yun nga is, ang lupit ng Panginoon, yung bubuyog, yung langgam. Kita ba ni Lord yun? Siyempre. Diba? Ano pa ba yung basta hindi natin nakikita yung hangin kanina. Tapos yung tao, in all complication of it, adyo kapag kami mga pasyente ako na kliyente, ang komplikado ng katawan ng tao. Kahit gano'ng aralin ng mga doktor, so complicated. Kaya may mga unsuccessful operations kasi minsan, syempre, hindi naman din. Hindi kasi tao yung nag-create sa tao. Kasi may mga unsuccessful na operation, marami yung hindi. Kasi nga, ang complex ng katawan ng tao. Kahit gano'ng aralin ng mga doktor. Ganon dinisign ng Panginoon. Alam nyo, no, dinisign ng Panginoon yung tao sa loob ng isang araw, tao lang yung ginawa. Grabe, no? Samantalang anong araw ba yun? 5 or 6 days, kinake yung mga animals. Ang dami nun eh. Ano mas marami? Tao o animal? Di ba animals? Animals? Kaya merong taong animal, hindi yun, ibig na sabihin, no? Anyways, yun nga eh, no? Tao lang yung create niya nung araw, ibig sabihin sobrang masterpiece. Pero ano yung sabi niya, no? Ika-6th day, naka-feel siya na parang sumpay na. Verse 2, napapagod ba si God? Yes or no? Hindi na napapagod si God, totoo. Pero alam ni God yung pagod. Alam ni God yung pagod, di ba? Pero hindi siya napagod. Hindi ka sigurado, di ba? Pero sabi ito, no?
by the seventh day, God finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Si God nga, nagpapahinga ng Sunday, ikaw pa ba? Tama? Bakit si God, bago niya ipagawa sa atin, ginagawa niya muna sa sarili niya? Kahit hindi niya kailangan. Amen. Kasi dapat ginagawa din natin. Sabi ng Panginoon, pahinga ako ng 70, pahinga kayo, may ginagawa. Hindi, Lord, ano yung business ko, papasok pa rin ako. Dahil ko pa si God eh. God bless. Kaya ko sabihin sa'yo ni God, ikaw na si God. Ako na lang dyan. Ako pa sa cross. Pero yun nga, no? Bakit kailangan mo ng rest? Para ma-refresh yung utak mo. Kasi baka ma-stroke ka kagad, umatay ka kagad, sayang naman. Diba? Verse 3, Then God blessed the seventh day and made it holy. Sino dito yung tingin mo sa Sunday, blessed at holy day? Na dapat nire-respeto, na hindi dapat binabaliwala, na hindi dapat iniitsapwera, na hindi dapat mababa yung tingin. Eh, Sunday lang naman yan. Aga ba? Sino yun? O, baka ikaw yun. Naginigising ko kasi si Ate Jean. Tapos intentionally, hindi ko siya ginising today. Pero nagising siya. So, syempre napupuwet siya sa pag-alaga ng mga anak. Pero yun nga, yun yung struggle. Anyways, because on it, He rested from all the work creating that He had done. So lahat ng we have the power to create. We have the power to create. Tandaan mo yan. Hindi ko kaya. Hindi, kaya mo yan. Hindi mo lang ginagawa. You might want to take note of this. Kasi may mga doubt tayo na parang hindi ko kaya yan, Lord. Right? May mga ganun tayo, Lord, hindi ko kaya yan, Lord. Pero pinapagawa ng Panginoon. God will do what you cannot do. But God will not do what you want to. God will do what you cannot do, but God will not do those things that you are not willing to do. Yung ayaw mo lang gawin. Hindi, kaya na ni Lord yan. Of course, kaya ni Lord yan. Pwede siyang gawin ng ibang tao, yes. But the question is, hindi mo ba talaga kayang gawin o ayaw mo lang gawin o tinatamad ka lang gawin o natakot ka lang gawin? Kasi that's that eh. Doon siya magpo-fall, no? Don't let life rule you. Rule your life according to God's will. Huwag mo hayaan na yung buhay mo yung nag-rule sa'yo. Yung problema. Alam mo yung problema? Kasi i-rule ka niyan eh. Kunwari, sinaktan ka na isang tao. Ang tagal mo lang ni-rule yung ng galit. 2019 pa yun, wala pang pandemic. Gagalit na kayo hanggang ngayon. Tapos na yung pandemic, galit pa rin. Ni-rule ng galit. Ano pa ba? Ni-rule ng temptation. Hindi na nanalo, hindi man lang pinalagan, hindi man lang inilaban, hindi man lang pinag-prayer and fasting. Lord, I don't want this to continue to happen in my life. Kasi kailangan lang naman natin humility, surrender eh. Prayer and fasting and mourning and weeping. Siguro aabot sa ganun, mourning and weeping. Kasi sobrang no, have you ever asked God na, Lord, I don't want this anymore? Hindi yung pag na-commit mo tsaka I don't want this. Hindi eh. Yung hindi yung panong-commit, hindi ko to talaga pwede ituloy pang Lord. I'm gonna fast, I'm not gonna eat, I'm gonna pray. Give me strength. Kasi yung mga ganun kasi all those temptations, alam mo yung mga masamang bagay, all that are demonic, came from the devil. Paano papalayasin ng devil? Sabi ng Panginoon sa mga disciple niya, alam mo ba't di mo na papalayasin ng demonyo? Don't fast. Bakit at work yung demon sa buhay? Kasi you don't fast. Pray ka ng pray, Lord. I pray, I cast out. Hindi ka nag-fast. Laging busog eh. Laging malusog, laging busog. No? Kaya yung spiritual health mo mahina. No, let's go to Matthew chapter 3 as we end. Matthew chapter 3 verses 7 to 8. Sabi dyan, but when, John the Baptist, pinaprepare niya na yung way kay God.
Repent for the kingdom of heaven is near. So, nababaptize siya. Dumating yung mga Pharisees, mga teachers of the law, mga Sadducees. Sino yung babaptize dyan? Nagbabasa ba ng Bible yan? May memorables ba yan? Na theology ba yan? Marin ba na service yan? Sino kaya yan? Lapit sila. Camel pang yung damit niya, balat ng camel. Yung kinakain niya, wild honey, tsaka lupo. Alam niyo yung lupo? Grasshopper. How many of you want grasshopper? Nakain na ba kayo dito? Kasi sa amin sa province kinakain siya. Grasshopper. Grabe, sobrang okay naman, masarap siya kapag ginigisa. Parang ganyan mga mukha niya. Hindi pa kayo nakain ng grasshopper? Sa Lagubang? Ever? Insect? You don't know John the Baptist. Pero kasi as nakakain din kasi ako eh. Hindi ko siya kain ng hilaw. Okay, explain ko muna exotic. So ganito, no, before we go. Ina-adobo? Hindi. Butter. Ang bango nun, parang hipon. Talaga siya. Ano na? So pag kinain mo siya, may milk sa loob. May milk. Masarap siya eh. Pero hindi ko siya kainin. Okay na ako. I'm good. Pero at least I have experience when I was kid. No? Nanguhuli kami yan sa bukid, no? Palaka. Yung daga, hindi ko talaga nakain. Yung mga ganun. Sabi yan, when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers." Grabe, no? Grabe si John the Baptist. Dumating yung mga Pharisees, mga teachers of the law, mga aral, mga tatalino sa Bible, mga malulupit. Na kapag ka nag-debate kayo, hindi ka mananalo. Sabi niya, kayo mga anak kayo ng, ano ba Tagalog na Bible? Ulupong. Mga ahas! Diba? Grabe. Who warned you to flee from the coming wrath? Hindi nyo alam, darating na yung minsan ganito kailangan natin. Yung sinasabi ni John the Baptist, pagbago ka na, darating na sila, di ka pa nagbabago. Eh, ibig sabihin niya rito, who warned you to flee from the coming wrath? Walang nagsasabi sa inyo na may darating na the wrath of God, dadating niya. Hindi nyo pa alam. Nagpapanggap pa rin kayo sa fasting, nagbababol pa rin kayo ng prayer, nakahaba-haba ng prayer nyo. Gusto nyo, maraming tao nakikinig sa inyo, pinakagusto nyo yung mataas na upuan dun sa gusto nyo sikat kayo. Masabi niya dito, I tell you that out of these stones, God can rise up children for Abraham. So, ibig sabihin, alam niyo yung mga bato sa paligid, yung mga upuan na yan, pwede yung gawin ni Lord na tao eh. Tapos anak ni Abraham. Diba? Verse 10 sabi dyan, ito yung pinaka-nugget or pinaka-climax nung ni John the Baptist. Sabi dyan, the axe is ready at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown to the fire. Sabi ni John the Baptist, the axe is ready at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut out and thrown to the fire. Ibig sabihin yung axe, nakaamba na dun sa ugat ng puno. Hindi dun sa trunk ha, hindi din dun sa leaves, hindi din dun sa branches, dun sa puno. Talagang aalisin. Minsan sa atin, ang pinaka-challenge natin sa buhay is like, nakakapagod mag-add ng gagawin. Nakakapagod magtrabaho tapos mag-church pa ako. Nakakapagod magtrabaho tapos mag-delete pa ako ng Bible study mamayang gabi, babata pa akong bago, prepare pa ako, prepare pa ako. Hindi natin naisip na yung mismong ministry, yung protection natin.
Kasi ang nangyayari sa atin, nakikita mo lang lagi yung obligasyon, yung responsibility, yung bigat, yung oras na mawawala sa'yo, no, yung pera na i-invest mo sa mga inaalagaan mo, libre mo minsan. Pero hindi mo iniisip na yung ang Panginoon is na umaasa rin sa atin. After niya tayong i-bless, after niya tayong kunin at buhayin, bigyan ng bagong buhay, bigyan ng bagong pag-asa, na talagang gusto ng Panginoon is mamuha tayo, hindi yung ganito lang din tayo. Na mag-grow tayo na hindi lang ikaw, no, lagi nag-receive. Kaya nga minsan sa atin, kadalasan sa mga Kristiyano, kapag receive ka ng receive, may empatyo ka, ayaw ko na. Nagets mo? Naludod ka sa word, hindi mo na-apply eh. Ano ibig sabihin? Kain ka ng kain, hindi ka tumatae. Ano ibig sabihin, no? Yeah. Naranasan mo yun? Yung constipated ka ng 10 months, I mean 1 week, and then samgyup ka pa ng samgyup, not unlimited. Ang bigat, no? Pero alam mo na yung kinain mo, mabubulok yun eh. Bubulok pag i-decompose. Ang problema sa atin mga Christian, receive, ang dami, amen, yes, receive, sulat. That's great, that's good. Ang daming tao, hindi mo lang makapagdala ng Bible. Ang daming tao, hindi makapagsulat. Nakikinig lang. Ang daming tao, nakikinig pero hindi naman nakikinig. Ang daming tao, hindi naman talaga present. Pero iba din yung ginagawa yung sinabi ng Panginoon. Iba yun. No? And as we close, sabi dito, God has already blessed you in Genesis chapter 1 verse 20. Huwag mo iisipin na hindi mo kaya. Huwag mo iisipin na natatakot ka na ihiya ka. Blessed ka ng Panginoon, wala kang kulang. Lagi mo isipin, kuya, kulang ako ng matangos na ilong, hindi ka kulang. Hindi ka lang thankful ko sa ilong na meron ka. Iba nga walang ilong. Right? Ano yung, alam mo yun, yung na-aksidente, wala. Or pinanganak na wala talaga. May kita kayo yun. Ikaw, tamos lang. Tamos, yun lang kailangan mo, tamos. Pwede na yun ngayon eh. Ang dali mo pa surgery. Kuya, hindi ako ganito, hindi ako ganyan, hindi ako magaling. Hindi kailangan ni Lord na magaling, kailangan ni Lord willing sumunod sa Kanya. Ang daming tao magaling pero hindi sumusunod sa Panginoon. Galing lang, talino lang, kulang yan. Tatalunin ng obedient yung intelligent. Tatalunin ng obedient yung intelligent. Kapag ang pinag-uusapan, righteousness. Siguro pag pinag-uusapan, money, fame, siguro intelligent, talent. Pero pagdating sa ministry, tatalunin ng obedient, ng talent at intelligent. Amen? So, as we close mo, pag-aralan natin ano ba yung kailangan natin gawin, ano ba yung kailangan natin ayusin sa ating buhay this 2024, ano ba yung ayaw ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, na pwede natin alisin na huwag natin gawin. Nasobra na tayo ng time sa ka-spend yan. Na yung 2023 mo naging regret na lang din. Be fruitful and increase. Ano yung sabihin ng Panginoon? Dinisign ka na para mag-increase, para mag-rule, hindi para i-rule. Of course, may authority sa buhay natin, kailangan sumunod. Pero syempre, yung mga simpleng bagay, don't let worry, doubt, fear, anger, gossip na i-rule ka. Ginawa ka na masama, galit ka, ni-roll ka ng galit. Kinuwentuhan ka ng di maganda sa taong yun, hindi naman 100% accurate, naniwala ka sa gossip, tinitignan mo tuloy yung taong yun. Right? Naniwala ka sa gossip eh. Dahil ito kasi yung sinabi niya sa'yo, yung taong yun tuloy, pumangaitintingin mo sa kanya. Huwag mo hayaan na i-rule ka. Right?
And ang mga problem sa buhay. Huwag mo kayang i-roll ka ng pera, huwag mo kayang i-roll ka ng financial challenges, ng problems. Kahit hirap na ako, kuya, oo naman. Ikaw na nga lang yung meron ka eh. Mawawala pa yung ikaw sa sarili mo. Ang dami ng tao nagdadoubt sa'yo, ikaw din magdadoubt ka sa sarili mo. Nagdetalo ka na lang. Sa buong pamilya mo, ikaw na nga lang yung nag-pray. Hindi ka pa mag-pray. Sa buong pamilya mo, ikaw na nga lang yung faithful sa devotion, hindi ka pa mag-devotion. Sa buong family mo, ikaw na nga lang yung faithful sa tithes and offering, hindi ka pa mag-tithes. Sa buong family mo, ikaw na nga lang yung nangangarap. Baka. Nang malaki. Baka iba, pangarapan nila. Ganun pa lang. Pero ikaw, iba. Alam mo ang pangarap natin, salvation ng lahat ng pamilya. Yun ang unang-unang kong prayer before. 2010, I encountered God. 2014, every one of us in the church. 10, 11, 12, 13, 14, 4 years after. Kasi ginamit ko, pinag-pray ko talaga yun. At hindi ko lang pinag-pray. Nakita ko, nag-invite sa kanila. Ako nag-invite. Nag-invite ko, sana may mag-evangelize sa kanila. Walang evangelize. Ako mag-evangelize. Kahit tatay ko, kahit nanay ko, kahit tiyahin ko, kahit kuya ko. Wala eh. Ikaw mamatay siya. Hindi na evangelize. Tapos sabihin ko, Lord, hindi ka naman faithful sa promise mo. Pero yung totoo, ikaw yung nandyan. Hindi mo lang ginagawa kasi baka nahihiya ka na tao. Hindi ka pa kasi ganun ka. Hindi pa ganun katiba yung puso kung sa ginawa ng Panginoon sa cross na namatay siya. Matakot ka ba? Alinlangan ka ba? Kasi family nahihiya ka kasi. Hindi. Pag may nawala dyan, I tell you. Minsan sabi ng Panginoon na be fruitful. Kung ang hayaan na matapos yung taon na ito na wala ka, ang lagaan sa Panginoon wala ka. Hindi sa Bible stuff. One. If that has been happening in the past week, one. Invite people. Some of them quit. Invite people. Follow up. We will do this until Jesus comes. Until Jesus comes. Or until we die, whichever comes first. Right? So, nalangin tayo mga kapatid, let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for creating us into your image and likeness. And nakalimutan namin, Panginoon, that we have the power to drive out, Lord God, evil spirits, drive out, Lord God, procrastination, katakaran, drive out poverty mindset, drive out everything, Lord God, na hindi ka panasin nila sa ating Panginoon. That, Lord, we have the ability, Lord God, to produce. Nakalimutan namin, Lord God, out of doubt, out of fear, Lord God, out of experiences in the past that's not good. Kaya iniiwasan na namin. But Lord, right now, we will decide at the start, Lord God, of this year that we will produce. We will increase in number of our Bible studies. We will increase in number of our finance. We will increase, Lord God, in number in the social welfare that we will in your presence. And Lord, we will increase, Lord God, in our love, in our forgiveness, in our mercy, Father, in our compassion, Lord God, in helping and serving, into giving. Hindi namin makasasalitin, Panginoon, yung mga blessing na binigay mo, especially, Lord God, the gospel. Meron man kami, Panginoon, na freely we have received and freely we will give. That's, Lord God, the salvation, Panginoon, we have received from the gospel of the Lord Jesus Christ. The Lord, pinapong sa cross. Namatay, Panginoon, at wala na pangalaman sa atin. Lord God, sa lahat, Lord God, nakikinig, Panginoon, here, Lord God, this place and online, Lord God, try to declare, Lord God, that their life, Lord God, will be full, Lord God, of courage and strength and joy and love and Lord God, the ability, Lord God, to produce, Lord God, produce
Amen.